Trixel Chardem Betty. Hi everyone! This event was taken last Monday during the recognition of Solano East Central School. At syempre, present tayo ngayon dahil nga may honor si Ate Cheska. Nag-start nga last year yung pagkakaroon niya ng honor. Hanggang ngayon ay tinuloy-tuloy na nga niya. Last year ay nakahabol nga lang siya sa last quarter. At ngayong grade 3 siya ay tinuloy-tuloy na nga niya. Sobrang nakaka-proud nga. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga siya pinaforce na magkaroon ng honor. Ang madalas ko nga lang kasi ibilin sa kanya ay kailangan niyang mag-aral ng mabuti. Good morning everyone! I am happy and honored to present to you the achievers of Grade 3 Mapakumbaba this school year 2024-2025 under the advisory of yours truly, Mrs. Melanie Jane Olarte Yaktapi. With honors, Addison G. Sarangaya. Fast forward, natapos na nga yung awarding neto. Wala nga kaming kasama para mag-take ng video. Pero okay lang yan kasi nakaakyat at nakaraos naman kami ni ate. May mga official photographer naman kaya no worries. Yung kasama pala niya ay si Addison. Super close nga sila sa klase at parehas may with honors. Guys, ito na yung patunay ng matinding pagsisikap ni ate sa school. Hawak ko na nga yung medalya niya at yung certificate. Nakaka-proud maging nanay, no? Sulit na sulit yung pagod. At super worth it nga yung sacrifices ko para sa kanila. Para sa akin, okay na nga yung araw-araw sila pumapasok at nag-aaral ng mabuti. Akalain yung may pabonus pa si Ate Cheska ngayon. Super proud nanay nga ako nung mga araw na to. Pero alam nyo, kahit sabihin kung okay lang na kahit walang honor si ate, pero talagang pinangarap ko nga din umakyat ng stage at yung magsabit ng medalya at ribbon. Alam nyo yun, pinagdaanan ko din kasi nung elementary ako. Yung every recognition day ay umaakyat nga yung nanay or yung tatay ko sa stage. At hindi lang isa o dalawang beses silang umaakyat dahil lahat kaming magkakapatid ay may mga honors. Kasi nga nagpapaligsahan kami. Nagpaparamihan nga kami ng mga ribbon at medals. At masasabi ko nga ako yung pinakamaraming medal. Isa pa, hindi sa pangmamayabang, naging valedictorian nga din ako ng class ko during my grade 6. Parang hindi halata, no? Pero sobrang tagal na nun. Alam nyo bang hindi ko yun sinasabi sa mga anak ko? Pero naikwento na rin pala ng nanay ko. Lalong-lalo na ng number 1 fan ko na yung tatay ko. Anyway, just to inform you, graduating pala ako ng kindergarten at nag-grade 1 ako dito sa Solano East. Then after that, lumipat na kami sa Quirino Province at doon na rin kami nag-aral hanggang high school. Kahit yung memory ko dito sa school na to ay konti nga lang. Pero ang super naalala ko, yung grade 1 ako ay second honors lang ako. At dahil second honors, tapos iniisip ko na mas deserving pa nga ako sa first honors namin. Alam nyo bang halos ayaw kong umakyat sa stage noon? Pinipilit nga lang nila akong umakyat para kunin nga yung award ko. Kaya't may mga pictures nga ako nung awarding ay nakasimangot. Akalain nyo yun, natatandaan ko pa. But upon remembering those memories, ngayon ay tinatawanan ko na nga lang din. Anyway, lumabas na rin pala kami ni ate dito sa gate at may nakita nga siyang scramble. Nag-aaya nga siya ng Jollibee ngayon. Pero sabi ko, mamayang hapon na lang para kasama rin namin yung kuya niya. Tulog nga pala kami maghapon at nagising na kami anong oras na. Pero syempre, hindi ko nakakalimutan yung pangako ko sa kanya. Kahit medyo gabi na, ay lumabas pa rin kami para kumain sa labas. Dito nga sa mga kinasal nila gustong pumunta. Kaso sa dami ng tao, may cut-off nga sila at limited nga lang. At dahil nga gutom na rin kami, pinapili ko nga sila kung saan kami kakain. And no choice kundi sa Jollibee na lang. Lumakad na nga lang kami papunta dun sa Jollibee. Purnadang-purnada nga yung unlimited rice nila. Alam nyo bang nilulook forward talaga nila yung pagkain nila sa inasal? Kasi palabas pa lang kami ng bahay. Siniset na nga nila kung ano yung o-order nila. But then, sa Jollibee pa rin pala talaga yung bagsak namin. Pagdating nga dito sa Jollibee ay marami pa rin naman talagang tao. Halos sabay-sabay kasi yung mga graduation. Eto nga at nakita nga din namin si Sir Marquisa, yung kasama kong content creator dito sa Nueva Vizcaya. Tingnan nyo kung gaano kahaba yung pila. Tapos 30 minutes daw maghihintay. Pero almost 1 hour nga yung hinintay namin bago na iserve yung food namin. Dito pala kami sa 3rd floor na pwesto. And from here, kitang-kita nga yung mga nagsidaan ng mga sasakyan. From here, akala mo mga mini cars lang sila. At dahil gabi, ang ganda nilang tingnan.
Drinks pala yung unang na-serve dito at halos maubos na nga namin bago dumating nga tong order na to. Jolly spaghetti and chicken for us with ate. And chicken joy plus 2 cups of rice naman kay kuya. Alam ko kasing malakas talaga kumain tong kuya na to. At sabihin pa nating late night na, kaya't gutom na kaming lahat dito. Bibihira nga pala kaming lumabas sa mag-iina. Pero dahil special ngayon, kailangan natin i-treat si ate sa magandang performance niya sa school. Kapag mga ganitong achievement kasi ay kailangan nating i-celebrate. Simpleng bagay nga lang talaga tong nakakayanan ko muna para sa kanila. Pero alam nyo, kahit ganito lang ay sobrang na-appreciate nga nila lahat to. Sobrang nagpapasalamat ako. Kasi kahit mga bata pa lang sila, ay naiintindihan na nga nila yung sitwasyon namin. Pero sa mga muntik kahilingan gaya nito at talagang deserve naman nilang lumabas, sino ba naman ako na hindi pagbigyan? Occasionally ay kayang-kaya ko naman talagang ibigay sa kanila yung mga ganito. Parang ang bilis ng panahon. Sa susunod na pasukan ay grade 4 na si ate. At si kuya grade 8 na rin. Pero alam nyo, ang tagal-tagal pa yung lalakbayin naming mag-iina bago sila graduate ng college. Minsan iniisip ko na nga rin na bumalik pa ng abroad. Kaya't ngayon pa lang, talagang tinuturuan ko na nga sila sa mga gawaing bahay kung paano magluto, maglaba, maglinis ng bahay, at kung paano wag umasa sa iba. Para kung sakali makaalis ulit ako, kaya na nga nilang mabuhay. Yung konting supervision na lang yung kailangan nila at hindi na kailangang alagaan totally. Sa ngayon, nilulook forward ko talaga kung paano sila mabuhay ng maayos-ayos. Yung maluwag at pag-aaral na lang talaga yung iisipin nila. Malayo-layo pa talaga yung lalakbayin naming mag-iina. Pero madalas kong ipagdasal, sana gabayan pa rin ako ni Lord na kayanin ko talaga silang itaguyod. Lalong-lalo na yung pagkakaroon ko nga ng good health. Paano ko ba naman sila makakaya kung may sakit naman ako? Pero lahat ng dinadalangin ko ay tinataas ko na nga lahat sa Kanya. Madalas ko ngang sabihin sa Kanya, siya ang nakakaalam sa lahat ng mga pangangailangan namin at kakailanganin namin. Kaya't kung kaloob niya ay kaloob niya. Basta healthy lang kaming mag-iina. Kahit sapat lang ay masaya na nga kami. Ang dalangin ko ay makapagtapos yung mga anak ko. At mabuhay sooner nang walang inaasahan kundi yung sarili nila. Yung sila ang gagawa ng kapalaran nila. At wag nilang iasa sa ibang tao. O siya, paano? Hanggang dito na lang muna ulit ha. Sana palagi pa rin ako nakakapagbigay sa inyo ng inspirasyon. Maraming salamat sa mga nakasubaybay pa rin sa akin. Mula sa Japan journey ko hanggang sa pag-uwi ko dito sa Pilipinas. At sana nakaka-inspired pa rin ako ng people, lalong-lalo na sa single mother like me. So paano, hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.